meron tayong ground radars. Nakikita niya yung rain from the ground up. Yung satellite radars, nakikita naman niya yung rain from up looking down. So meron tayong ulan, meron kang posibleng 2 points of view na nakikita yon. One from the ground radar, one from the satellite. Yung satellite radars, isang example sa mga nag-operate nun ay NASA. So meron silang way to calibrate it, to keep it like constantly calibrated. So we can, in a way, assume na mas reliable yung measurements nila. So if we use that assumption, pwede natin i-calibrate yung ground radars based on that measurement. So pag nag-match yon, then we can say, okay, yung ground radars natin, mas calibrated na. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socio-economics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So our guest is currently a senior digital product analyst at Elsevier in the Netherlands. She graduated BS Applied Physics from UP Diliman as cum laude and MS Geology from UP Diliman. She also graduated PhD in climatology from the University of Potsdam in Germany and did a postdoc at Northwestern University in the US. Aside from doing research, she is also a science communicator and was a recipient of the American Geophysical Union Voices for Science Fellowship. So without further ado, let's all welcome Dr. Irene Crisologo. Hello. Thank you for having me. Ayun. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa
measure ng rainfall gamit ang satellites. And kung long time followers na kayo dito ng podcast, madami na kaming naging episodes tungkol sa meteorology as well as yung mga geohazards associated dito. So please check yung mga previous episodes namin na ganun. So too many to mention for now. Halongkatin nyo na lang yung mga previous episodes namin. So ayun. Bago natin puntahan yung paper of interest natin for this episode, the usual, alamin muna natin ang journey ni Ma'am Irene as a scientist. So ma'am, can you share with us kailan nyo po na-realize na gusto nyo maging isang scientist? Na-realize ko yan nung undergrad, nung nasa physics ako sa university. Kasi na-enjoy ko yung undergrad research ko nun. Meron akong super amazing na supervisor at saka mga ate at kuya dun sa research lab namin. At lagi akong excited na pumunta sa lab, mag-research. Tapos naalala ko noon, naisip ko, gusto ko noon eventually, gusto ko makakuha ng PhD, mag-start ng sarili kong lab, tapos magkaroon ng ganong environment na na-enjoy ko nung time na yun. So yun yung time, I guess, na na-realize ko gusto ko yun gawin. Pero bakit po kayo kumuha ng applied physics na degree? Bakit yun yung napili niyo na college course? Kasi nung high school, yun yung favorite subject ko. So, nung high school, na-enjoy ko yung physics. Super, siguro, may pagka-nerd na, hindi ko alam kung, alam siguro ito ng mga physics, physics before, yung Giaccoli na textbook. Every chapter nun, mayroong parang questions sa likod. Tapos, kahit hindi homework, kahit walang exam, pagpa-practicean ko yung mga questions na yun. So, gagawa ako ng parang answer key nung textbook na yun. Kasi super na-enjoy ko yung physics. So, yun. So, kaya nung college, yun yung tinake ko na course. So, nung college po kayo, ginagawa nyo pa rin yun, yung sinasagutan nyo lahat ng mga problems sa physics book Hindi nyo? na. Okay. Hindi na. Kasi, so, nung high school, syempre, limited yung topics sa physics. Tapos, for some reason, yun yung na-enjoy ko. Pero nung college, nung lumawak na, meron na palang mas, yung mga hindi ko favorite topics, like, let's say, thermodynamics, super hirap na hirap ako doon. So, syempre, hindi ko na yun ginawa. Pero overall, na-enjoy ko pa din. Pinaka na-enjoy ko na part siguro yung programming na part ng physics. Pero yung mga theoretical, hirap na hirap ako doon. Then, natanong ko lang yan kasi nung sinabi mo na sinasagutan mo yung mga, parang gumagawa ka ng sarili mong answer key. Naalala ko yung kambal ko kasi physics siya. Di ko alam kung kilala niyo po. Si Philip Flores. Or hindi nyo na naabutan. Mas bata. For sure, mas bata na kay Las. So, yung ginagawa niya dati, yung libro niya sa physics, ginagawa niya rin ng sarili niyang answer key. So, makikita ko yun palagi. May mga makakapal siya na bond paper na nakasulat yung mga solution. Ayun, relate. Yeah. Hindi naman kayo na-impluwensya ng tawag nito? Kasi yung isang kwento din ng mga kumuha ng physics na course ng college, malaking bagay yung DOST scholarship kasi malaki daw yung stipend. So sa inyo po ba hindi yun naging so totoo yun. Pero for me, parang bonus na lang yun. Kasi gusto ko talaga i-take yung physics na course. Tapos, okay, mas malaki yung stipend, edi even better. Pero yung graduate degree nyo po, parang hindi na kayo di ba? Hindi kayo purely sa physics. Nag-geology kayo na masters and then PhD sa climatology. So bakit yun po yung napili nyong direction? Bakit pa iba-iba ng direction? Ba't nga ba? So I think after ko graduate ng physics, hindi ako agad dumiretso sa grad school. At the time, naisip ko, okay, mag-work muna ako.
outside ng university. So, nag-work ako for HP as a, ano nga bang work ko nun? Parang tester, quality tester, something like that. Sobrang hindi na siya related sa physics. Hindi din ako, umalis din ako doon after a year kasi na-miss ko yung research. So, nung time na gusto ko na bumalik ng research, naghahanap ako ng options, I think wala kasing applied physics na masters during that time. Which is yun yung gusto ko. Kasi nga, nahirap ako sa theoretical physics, tas yun lang yung available na masters. Naisip ko, hindi siguro ako mag-fit doon. And mayroong nag-recommend sa akin to talk to someone from geology. Kasi, ba't nga ba? Kasi meron atang applications doon. Parang mas applied siya. So I talked to someone from geology. Tapos, meron silang opening for masters. Tapos, magagamit ko yung gusto kong gawin, yung programming part doon. So yun. So, tinake ko yung opportunity na yun. Kaya geology. Yung pag-ano nyo naman po, move to PhD sa climatology and eventually SciComm. Paano naman ba nangyari yan? So yun. So, nag-geology ako 4 years. During that time, doon na nag-start yung research ko about radars. So, nung actually, hindi pala napatapos. Nung nasa gitna na nun, meron akong na-meet na supervisor. So, yung isa kong colleague from geology, nag-PhD siya sa Germany. Mas senior sa akin. So, nag-PhD siya doon. Tapos yung supervisor niya, parang in communication pa rin with yung team namin doon sa geology. Tapos, gumagawa sila ng radar research. Tapos, yun din yung inumpisahan ko na research sa geo. So, parang kinonect niya kami. Tapos, so meron na kaming parang collaboration noon. Tapos, nung patapos na ako ng masters, nag-decide ako, gusto ko din mag-PhD. Tapos, since meron na akong contact doon sa University of Potsdam, yun na yung pinursu ko. So, nung nag-decide ako na mag-PhD, tapos open naman din yung supervisor, nakunin ako as a student, gumawa kami ng research proposal. Kasi para makapunta ako doon, kailangan ko ng scholarship. And kailangan yung scholarship na yun, to apply for it, kailangan magsulat ng research proposal. So yun. So gumawa kami ng research proposal for that. So yun. So kaya ako nag-PhD doon. Kasi continuation siya nung research na gusto kong gawin, which is about radars. Tapos yun, may scholarship opportunity. Tapos kaya naman ako, so after ng PhD, after PhD, ang next step nun, postdoc. So nakakuha ako ng postdoc sa US, sa Northwestern. Continuation pa din ng radar research. Tapos, during the postdoc time, yung isa kong supervisor, yung ginagawa niya, nagbibigay siya ng mga talk sa public. Parang, nakalimutan ko yung tawag. Kasi parang siyang science cafe, na yung mga tao dun sa, let's say dun sa neighborhood, pupunta sila doon, tapos may mga experts, like scientists or, I guess scientists sa iba-ibang fields, magbibigay sila ng talk about research nila in like less jargon, mas accessible na terms, ganyan, para mas maintindihan at mas ma-appreciate nung mga nagpupunta. May isang time na yung supervisor ko, hindi siya makaka-attend. Parang biglaan na hindi siya makaka-attend. Pero nakaschedule na siya. Sabi niya, Irene, gusto mo bang gawin to for me? Gusto mo ikaw na lang yung magbigay ng talk?
Tapos may kasama naman din ako na mas experienced doon. So sabi ko, sige, ayan, interesting na challenge, something new na hindi ko pa nagawa before. Tapos, na-enjoy ko siya. So, na-enjoy ko yung concept na i-explain mo yung work mo sa mga tao in a way na hindi mo sila ibabombard ng scientific jargon na usually kayo lang nakakaintindi. And it helps na ma-appreciate din ng mga tao. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit importante yung ginagawa mo? Ano bang makukuha nila from that? Hindi lang na parang binibridge niya yung distance between scientific research and everyone else. So yun yung start ko. Yun yung nag-spark siguro ng interest ko sa science communication. Tapos yun, so naghanap na ako ng more opportunities paano ko magagawa yung science communication. Tapos isa doon nakita ko yung AGU Voices for Science. So nag-apply din ako doon. So yun. Yun yung non-linear, very much winding path ko. Nakita ko nga po yung ilang mga drawings niya doon sa website niyo. Nung bata po ba kayo, mahilig na kayo mag-drawing or during that time lang kayo natuto mag-drawing? Hindi, nung bata ako, mahilig na ako mag-drawing. Nung bata ako, siguro nung elementary, ang gusto kong maging paglaki ay artist. Tapos, nung nag-high school ako, so sa Philippine Science, parang nung first year, tatanungin nila, anong gusto mo maging? Tapos nung sinabi ko, I think artist or architect, sabi nila, hindi pwede, kailangan science or technology. Okay. So yun. So the time, medyo nagpahinga muna yung artistic side. Tapos, na-realize ko, pwede pa pala to later on. So lumabas siya ulit. Ang galing lang na parang nag-circle back kayo dun sa initial nyo na nahilig. Nakita ko ngayon yung isang drawing nyo dun about sa yung epekto nung Zambales. Hindi Zambales. Mount Pinatubo ba yun? Epekto niya dun sa rainfall sa Metro Manila. Or yung Zambales Range. Meron kaming research niyan. Kasama ko si BA. Siguro mayroon na siyang episode dito. Before. Siya yung first episode namin. Hindi ako surprised. Kasi yan, magaling si BA sa mga ganito. Ano to? Yung paper na yon. Parang na-realize namin na for some reason, may effect yung presence ng volcanoes na yon dun sa habagat. Na parang pag nanggagaling yung habagat from one side of the volcano, yung other side niya, parang na-enhance yung ulan. Mas malakas. Tapos, as part of that, parang tinest namin, hypothetically, using yung anong ang tawag doon? Terrain na digital. What if alisin namin yung volcano? Ano yung magiging effect nun dun sa model? Tapos parang napansin namin, kapag hypothetically wala pala yung volcano, hindi ganun kalakas yung ulan. So may effect so ang parang takeaway nun, may effect yung mga landscape, yung mga land formation sa weather. Nakwento niya rin nga po dun sa sa first episode, sabi niya, yan yung naging starting point nung research niya sa Cordillera kasi from that volcano, what if yung mountain range naman. So ang galing lang ng connection ng mga studies. Yeah, yung ganyan nga, sometimes yung mga research topics nagbubunga siya, give birth siya to more ideas, more research topics. And so, yung question ko naman po ngayon, since ayun nga, from physics, nag-geology kayo, climatology, and then psycom. Yung tanong ko dun, sa tingin nyo po, ano yung naging epekto ng experiences sa psycom or how did psycom influence your
work as a scientist now? I think so definitely nakatulong siya sa writing for me. And also, I guess in a way, deeper understanding ng research. Kasi pag gusto mo siyang i-explain in, let's say, simpler terms without using yung technical jargon, mapapaisip ka. Kailangan mo mag-isip ng analogies, kailangan mong ma-realize na dapat naiintindihan mo talaga yung topic para ma-explain mo siya ng mas simple. So nakatulong siya sa akin to get a deeper understanding. Tapos, nakatulong din siya sa writing. Kasi, kailangan pag magsusulat ka ng paper or not even like technical paper, but let's say, essay about it or any psycho. Pag na-explain mo siya ng malinaw at pag-explain mo siya na malinaw, mas madali siya basahin. Mas madaming makaka-appreciate. Ay, question po pala, nung nag-psychom fellow po kayo dun sa AGU, ano basically yung ginagawa niyo as a psychom fellow at that time? Madami kaming options kung ano yung pwede namin gawin. So, hindi naman sila nagbibigay ng prescribed, like, ito yung mga dapat niyong gawin. So, nag-iisip kami individually ng mga projects na gusto namin. So, isa doon, yung gumawa ako ng illustrations, tsaka videos. Yung iba, for example, ang ginawa na meron din silang ganito, podcast, or other volunteer work na I don't know, gagawa sila ng quilts or something like that. Iba-ibang ways na creative. So for me, ang pinili ko, mag-illustration at video. So isang example ng project, meron akong colleague sa Northwestern, meron siyang research paper na na-publish sa Nature. And sabi ko, tapos yung university, gusto din nila yun i-highlight dun sa university website or sa publication within the university. So parang nag-coordinate kami. Sabi ko, pwede akong gumawa ng video about your research paper. May illustration, tapos may voice-over. Parang short 3-4 minute video summarizing yung work niya. Parang ganun. So isa yun. Na example ng mga project. Ano pa ba yung iba? Mayroon din akong ginawang illustration for a podcast sa AGU din. Naghanap sila ng someone who can make like short videos and illustrations as parang promotional material ng podcast nila. So, depende dun sa topic ng podcast, gawa ako ng mga drawing at animation. So, pwede din po kayong gumawa para sa podcast na to. Pwede din. Curious na ako paano siya tawag nito? Paano gawin yung mga infographics na mas maganda? Kasi yung ginagawa ko lang ngayon, nagda-download ko lang ng picture, for example, sa internet. Tapos lagyan mo ng kung ano-anong text. Pero yung iba na may specialty talaga sa mga ganito, parang dinadrawingan nila custom na mga drawings na mga ganun-ganun. So, yeah. So yun, ginawa ko na as in meron lang ang topic, tapos from scratch, kung ano yung maisip, gagawin, yun yung ito-drawing. Pero pwede nga din na take na inspiration from photos, kung mayroon, let's say, kung gusto mo gumawa ng something na related sa isang research paper, pwedeng kumuha ng graphic from their paper, tapos, stylize. Gawing cartoon or something like that. Pero I guess nung time po na yun, hindi pa uso yung AI art or prompting ng mga ganito. Hindi pa. Ang bilis na mga pangyayari, no? Ngayon, pwede na yun. No, hindi pa. Ngayon, siguro balikan natin pa yung yung binanggit mo kanina na radar research. So,
before natin i-discuss in more detail yung research mo, can you give us an overview? Ano ba itong radar? Anong ibig sabihin ng radar? Ano ibig sabihin ng radar? Radar is an acronym. Ibig sabihin nun, radio, detection, and ranging. So, gumagamit siya ng radio waves, yung device, yung transmitter, nagsisend out siya ng radio waves. Tapos, yung mga objects na may encounter ng radio waves na yon, minsan mag-reflect siya pabalik dun sa device. Tapos yung receiver part ng device, ma-receive niya yon. Tapos based dun sa signal, malalaman niya kung gaano kalayo yung na-detect niya, yung obstacle na yon, at kung gumagalaw. So, based dun sa change ng wavelength, ng frequency ng wave, hindi pala mag-change yung frequency, yung wavelength na. Pwede din yung frequency. Sorry, confuse ko yung sarili ko. So, based dun sa changes dun sa signal, magbibigay siya ng information. Yun, yung distance, yung velocity, yun. Yun yung ibig sabihin ng radar. So weather radars, ang idea nun ay mayroong transmitter at receiver, send out siya ng signal. Yung mga tinatry niya i-detect ay water droplets sa sky. Ibang applications ng radar, di ba? Alam natin. Familiar tayo sa term na radar, ginagamit siya sa military, kasi nagde-detect siya ng other objects like other planes or other, let's say, objects in the sky. Yung weather radar specific siya, yung purpose, actually, sorry, ang gulo ko magkwento. Or yung original purpose na na-discover yung weather radar, kasi may radar na ginagamit sa military. Tapos na-realize nila, pag malakas yung ulan, nahihirapan silang makita yung mga planes kasi nakikita nila yung ulan, tapos nabablock niya yung view. So, somebody realized na, okay, pwede pala itong application. Instead of looking for planes or other military objects, what if ang hanapin natin yung ulan? Then, malalaman natin kung saan siya papunta, pwede natin siyang gamitin for forecasting. So, na-develop yung technology ng weather radars na ang tina-target niya ngayon ay yung rain, yung water droplets sa sky, so rain. At ngayon, pag nakakita na ng other objects, more of yun na yung cluttered na tinatawag. So, yun na yung unwanted na nadedetect. So ang purpose ng weather radar is to detect water droplets in the sky. Kasi gusto natin malaman saan ba umuulan, saan ba siya papunta, gaano kalakas, gaano kalaki yung area na nako-cover. So yun ang weather radars in brief. Ayan. So, since may background na tayo sa radar, ayan, oras na para pag-usapan natin yung research ni Ma'am Irene. So, ang title nito ay Enhancing the Consistency of Spaceborne and Ground-Based Radar Comparisons by Using Beam Blockage Fraction as a Quality Filter. So, Ma'am, can you explain yung paper mo in one sentence? Okay. So, this study is a new method that incorporates beam blockage fraction to improve the consistency in comparing the measurements of spaceborne and ground-based radars to enhance the reliability of radar-based atmospheric observations. So, jargon, di ba? Basically, ibig sabihin nun, we found a new way to make weather radars and weather radars in space and on the ground agree better by checking if what's blocking the ground radar's view. I guess yun yung one sentence description in jargon and in less jargon. Yung follow-up ko po dun,
Ano yung mga nagbablock sa radar mo? Ano yung beam blockage? Ano yung beam blockage? Good question. So, yung mga radars natin sa ground, yung ground radars natin, ano sila? Structure sila na naka-install in different places sa country. And yung ideally, nakalagay sila sa mataas na lugar na meron silang clear view ng sky. But because yung terrain natin ay iba-iba, minsan yung highest point, let's say, sa isang lugar na best place for radar ay either too high na mamimiss na niya yung ibang elevations na may ulan, or uh, or may, let's say, may obstacles around like buildings or something like that. So yung beam blockades, yun yung, or yung obstacles, pwede niyang ma-block yung view ng radar. So, isa pa example, mountains. Actually, yun yung biggest example. Mountains, pwede din, ano ba? Towers, buildings, in other cases, like, for example, here, windmills, ganun. Mga matataas Basta din na mga infrastructure. matataas na objects. Yeah. So, kapag, parang yung vision natin. Kapag may object na naka-block sa vision natin, hindi natin makita yung nasa likod. So, ganun din yung radars. Hindi din niya makikita kung ano yung nasa likod ng obstacles na yun. Na-mention niyo po kanina na through radar, sinusukat mo yung, ano ba yung tamang term? Dami ng ulan? Parang ganun. May previous episode kami na yung naging research naman ng isang scientist ay pag-measure nung raindrop size. So in your case, iba pa po ba yun? Yung dami ng ulan na yun kaysa dun sa raindrop size mismo? Or same lang sila? Ano daw yung method? Paano nga ba niya? Ano yung method niya? Kasi may ibang, I think ibang research siya to measure raindrop size. Kasi nagmamatter din yung raindrop size sa, I guess dun sa profile ng ulan, kung anong klaseng ulan siya, ganyan. And yung pag sinabing measurement of raindrop size, yun naiisip ko, meron silang, kalimutan ko yung tawag dun sa instrument. Pero meron silang ibang instrument na dysdrometer. Yan po. Yan, dysdrometer. Actually, ginagamit yun to calibrate weather radars. Kasi, related din yun dun sa sa pag-measure ng intensity ng ulan. Pero, sana hindi mali yung sinasabi ko. Not necessarily na yung radars, measure niya yung size mismo. Kasi hindi naman individual yung measurement ng weather radars. Hindi naman like per raindrop size. Per raindrop. Kasi parang inisip ko, ang grabe naman ka-accurate yung radar mo kung bawat patak nasusukat niya. Hindi. Pero related pa rin yung instruments niya kasi ginagamit nga yun, dysdrometers, to calibrate weather radars. So, yung sa research niyo po, kanina nabanggit niyo na parang kind of a general idea bakit important to is dapat mas gusto niyo mag-match yung measurement ng ground radar at nung satellite radar. So, paano po kayo napunta sa ganitong study? How did you formulate yung research question niyo na ito? So, yung ground radars na ginagamit ko, yung sa research, yung data na nagagaling sa radars natin sa Pinas. And at that time, medyo bago pa yung radars, no? And may need to calibrate yung data ng radars kasi hindi naman
yung pag-interpret or rather yung pag-process ng data from the radar, hindi siya absolute. Kumbaga may signals yung data, 'di ba? Kailangan siyang i-process to convert it or to interpret it into rain intensity. So, yung process ng conversion na yon, kailangan na ng calibration. Kasi, let's say meron kang signal, to convert that to a measurement, like yun nga, rainfall intensity, parang kailangan mo siyang i-tweak para makuha mo yung accurate na measurement. Kasi let's say, meron kang measurement, ano lang siya, basically parang number lang siya. How it translates to ano yung gaano kadami yung bumagsak, hindi siya direct. So, yeah. So, kailangan may calculation. So, dahil may calculation, kailangan ng calibration. So, yun. So, napansin namin na yun nga, may need to calibrate yung radar sa Pinas. And there are many ways to calibrate. One example nga yung dysdrometer. Another example is by comparing yung measurements ng radar sa rain gauge, which is yung kung gaano kadami talaga yung bumagsak. So, rain gauge yun yung minimeasure niya, di ba? Gaano kadami yung ulan na bumagsak in that specific area. So, one way to calibrate ko, compare mo, okay, sabi ni radar, ganito kadami yung bumagsak sa isang area. Ano yung sabi ng rain gauge? Nag-match ba sila? Pag nag-match, good. Calibrated yung radar mo for that area. Pag hindi nag-match, ibig sabihin, may kailangan i-tweak dun sa conversion ng radar data para ma-match na yung rain gauge data. So yun nga, isang way yon to calibrate. Madami pang ibang ways. At isa doon, sa mga ways na yon, ay i-compared siya sa measurements ng satellite radars. So, meron tayong ground radars. Nakikita niya yung rain from the ground up. Yung satellite radars, nakikita naman niya yung rain from up looking down. So, meron tayong ulan. Meron kang posibleng two points of view na nakikita yon. One from the ground radar, one from the satellite. And yung satellite radars, ang nag-ooperate yan, isang example sa mga nag-ooperate nun ay NASA. So, meron silang way to calibrate it, to keep it like constantly calibrated. So, we can, in a way, assume na mas reliable yung measurements nila. So, if we use that assumption, pwede natin i-calibrate yung ground radars based on that measurement. So, pag nag-match yon, then we can say, okay, yung ground radars natin, mas calibrated na. Wait. I-recap ko lang pong tama yung pagkaintindi ko. Bale, sure. Yung rain gauge, siya yung pang-calibrate. Tapos, isa sa mga si satellite radar ni NASA, yun yung kinoconsider nyo na mas accurate kaysa kay ground radar na naka-install sa Pilipinas. So, in theory, dapat yung radar na naka-install on the ground dapat mag-match doon sa radar ni NASA. Tama po ba? In theory, bakit hindi na lang po direct na i-match si radar sa ground doon sa rain gauge? So yun nga, isa yun sa way to calibrate radars. Pwede mo siyang i-match doon sa rain gauge. Ideally, meron kang network ng rain gauges na, let's say, mayroong isa sa Quezon City. May rain gauge sa Quezon City, measures how much rain falls in Quezon City. Mayroong isa sa Rizal. Meron kang network, basically, madami. And pwede mo yun gamitin to calibrate the radar. Pero may limitations din yung rain gauge.
as much as yun yung more widely considered as ground truth, meron din siyang limitations kasi may mga areas na mahirap mag-install ng rain gauge. So, meron ka pa rin, tas yung rain gauge, meron lang siyang limited na area na masasabing valid yung measurement niya. So, I think maybe 2 or 5 kilometers radius doon sa location ng rain gauge na yun. So, dahil unless super lawak ng network mo at walang gaps between them, yun dun sa mga areas na hindi ka makapag-install ng rain gauge, then may gap ka dun sa area na yun. So parang, paano may kakalibrate yung radar dun sa area na yun? And may times na yung pag-calibrate ng radar, like, pwede mo siyang gawin by section. So, hindi porket, let's say, meron kang radar, tapos yung isang rain gauge mo sa Quezon City, ika-calibrate mo na yung buong measurement ng radar dun sa isang rain gauge. So hindi yun ginagawa usually. So yun. So, ang madaming iba-ibang ways. Minsan, kino-combine sila. Let's say, itong section na to, calibrated with a rain gauge. Itong section na to, calibrated with a different instrument. Yeah. So, yung satellite, isa lang siyang way to calibrate. Ang advantage naman niya over, let's say, a rain gauge ay mas malawak yung coverage niya. So, walang obstacles na na-encounter yung satellite radars. Kasi from the top. So, wala siya nung typical obstacles like mountains. Walang problema yon. So, yung view niya over an area, mas malawak, mas malinaw, mas kompleto. So, kaya siya ginagamit minsan to calibrate ground radars. I see. So ngayon po, ano yung naging results niyo for this study? Na-calibrate niyo ba ng mas maayos, and how did you test kung na-calibrate niyo ba ng tama yung radar? So yung study na to, it's about developing a method on how to use yung dalawang instruments na yun to calibrate. And checking kung pwede ba namin gamitin yung beam blockage na measurement to clean the data before comparing. So, yung study, actually, ginagawa niya, so, alam namin yung ground radars, meron siyang mga obstacles, right? And minsan yung obstacles na yon, ginagawa niyang mas less reliable yung data for that section. So, example, meron kang dalawang camera. Gusto mo i-compare kung ano yung mas nagtitake ng better pictures. Siguro yung isang camera is a camera phone, yung isa ay SLR or DSLR. Pero, so take ka ng photo, diba? Take ka sa photo, tapos i-compare mo. Pero, pag hindi mo minake sure na malinis yung instrument or malinis yung nako-collect niya na light, dahil let's say yung isang lens mo may smudge or may dumi, then lalabas, mas maganda yung phone, let's say yung results ng phone camera kasi yung sa DSLR parang blurred yung isang corner or may specs or parang may aberration or whatever. Kaya pala, kasi hindi mo quality control yung lens. Gets. So yun. So parang yung idea is before comparing, check muna kung wala bang obstacles dun sa path ng radar, or kung meron man, i-clean off siya, then pwede mo siyang i-compare. So yung cleaning dito ay identifying ano ba yung areas na posibleng problematic. Tapos, alisin natin yun sa comparison kasi isuskew niya yung result. And so,
ang yung paper, hinahanap namin saan ba yung areas na problematic para wag natin gamitin sa comparison. And yun yung beam blockage. So, beam blockage as a filter, kasi sabi namin, okay, kapag yung areas na may beam block, pag yung areas ng radar ay may beam blockage at significant enough yung beam blockage, then yung area na yun, wag natin gamitin for comparison. So nakita namin na, okay, effective siya kasi kapag inalis mo yung meron tayong, let's say, isang radar natin ay well-calibrated, pag kinompare mo siya dun sa satellite radar, more or less nagmamatch yung measurements. Except for the part na may beam blockage. So sabi namin, okay, pag inalis natin tong data points na to, na nanggaling dun sa problematic areas na yon, maganda yung comparison. So, pwede natin gamitin yung satellite radar as a way to calibrate. So ngayon, pag in-apply mo siya sa other radars, kasi madami tayong radars, di ba? Tapos bawat isa yan, kailangan i-calibrate against, para pag nag-overlap sila sa isang area, pareho yung sinasabi nila. So yun. So, okay, pag in-apply mo yung method na yun sa ibang areas, make sure na i-consider mo yung beam blockage. At wag mo yung gamitin sa calibration para tama yung calibration. So, yun yung point ng research, basically. Paano ba natin gagawin na mas malinis yung comparison? Pero paano nyo po siya tinest? Like, may napili po ba kayong mga rainfall events na parang pinagkumparahan nyo ng mga measurements? Ganun. Tama, oo. So, indeed, meron nga kaming mga pinili na rainfall events na na-detect nung satellite at ng ground radar. So, hindi ko malala yung specific dates, nandun sa paper. Pero, dun sa specific rainfall events na yon, yung measurement ng satellite radar at yung measurement ng ground radar, kinumpare namin. So, tapos yun yung ginamit namin sa calibration. So, yung satellite radars kasi, hindi naman yan laging nakatutok sa Pilipinas, di ba? Kasi umiikot siya sa buong mundo. So, naghanap kami ng events na dumaan yung satellite radar over that area at meron tayong radar data doon. At may ulan. So bali, in a way, yung effect nito, yung ground radar mo, magiging mas maganda siyang tool to monitor yung mga local na rainfall events na hindi nakaka-capture nung satellite. Mismo. Exactly. Okay. Exactly. Nakuha mo. Tama. So yun nga. Yun yung purpose ng calibration. Para pag hindi siya nakuha ng satellite, which hindi naman necessarily na better siya, pero in certain cases nga mas okay siya. So pag wala yon, meron tayong reliable na measurement on the ground. Ayun. So I guess madami na kaming na-discuss ni Ma'am Irene tungkol sa paper niya. Kung mas interested kayo, I encourage you to read yung paper. And nakalimutan ko po palang itanong, Ma'am, yung mga ganitong klaseng data, freely available lang ba siya? Kaya ba siyang gawin ng kahit sinong student? Or kailangan mga paano i-access ba to? So, sa ngayon hindi ko alam kung paano siya ma-access. Kasi during the time na kailangan ko siyang i-access. Nung nagsistart kami ni BA, nakakatawa kasi kailangan naming pumunta sa Pag-asa with hard drives. Dala-dala namin yung hard drives namin. Tapos hihingin namin yung data. Tatambay kami doon kasi manually copy from their computer to our hard drive yung data. So, medyo matagal yun. So, tatambay kami doon. Ganyan. Tapos iuwi namin yung hard drive kasi nandun na yung data. Pero, kailangan namin ulit bumalik after a few days para hingin ulit yung mga bagong na-collect na data. Kasi, during that time, so 12 years ago,
kailangan nila yon i-delete kasi mauubos na yung space sa hard drive. So, sinasave namin yon para meron kaming copy before nila i-delete. Thankfully, during the time na nag-research kami, nagkaroon na ng system, yung DOST, to store it para hindi na yan kailangan i-delete. So, nung time na yon, eventually, naging available siya through DOST. Pero meron pa ding permissions na kailangan i-request para ma-access yun. So, hindi siya freely available online. Ngayon, hindi ko alam kung paano na siya ma-access. Kailangan pa rin yata ng mga request. Yeah, I think kailangan pa din ng mga request. Pero hopefully, ayun, nasa-store siya somewhere. Hindi na kailangan pumunta physically. Yung, paano po pala yung naging funding setup nung study nyo? Gaano kalaking pera yung kinailangan nyo to do this and saan siya ginagamit? So, yung funding ko nun ay through a scholarship. So, meron akong scholarship through the AAD, which is, federally funded German institution. Sila yung nag-fund nung pong PhD. And parang wala akong maalalang specific costs na kailangan for equipment or for getting data, ganyan. Thankfully, through collaboration, available naman yung data. Binigay sa amin ng Pag-asa yung data openly at yung data from the spaceborne radars from NASA ay freely available online. So, wala namang yung outright costs para gawin yon. More of yung funding ko was more for yung program. Pero parang mawawala na yata yung mga ganitong klaseng data dahil kay Trump at kay Elon, di ba? Yun lang. Parang yun yung issue ngayon eh. Totoo. Yun nga, oo. Oo nga. Kailangan natin mag-switch sa Copernicus. Tama. So, baka kailangan natin bumalik dun sa mag-store ulit ng data sa hard drives. Oh my God. Ano pa yung ma-consider nyo na mga good and bad experiences while you were doing this study? Good experiences while doing the study, while doing this research, ay yung meeting other people who are doing the same research. Not exactly the same, but like in the field of radar meteorology. So, attending conferences, or meeting kasi nagko-collaborate kayo. Ang saya lang mag-nerd out with other people na yun din yung interests nila. Kasi pag gano'n, di ba, minsan parang wala kang ibang makausap about it other than, supervisor mo, colleagues mo. Pero outside that circle, wala. Unless mag-attend ka ng ganitong conferences, maka-network ka with other researchers, then exciting ulit siya pag-usapan. So yun yung favorite part, like talking to other researchers, especially during conferences. Yung difficult part naman, I guess, yung yung hindi siya like one big bad part, but more like yung yung normal difficulty doing research na minsan hindi nagwo-work yung yung approach mo, minsan ang tagal mong magpa-process ng data tapos in the end magfa-fail yung code kasi may bug, something like that. So yung regular difficulties ng being a grad student. Anong klaseng computer po pala yung kinailangan nyo para magawa tong study na to? Mga mga high-powered computing or kahit regular desktop lang? Nung time na yon, I think regular desktop lang yung Meron lang akong desktop na inassign sa akin dun sa institute. Hindi naman siya specifically supercomputer. Lang, parang regular desktop lang. So yun.
Yeah, hindi naman ako gumamit ng supercomputer for this Isa din kasi sa mga napapansin ko, yung mga tao na ganitong klaseng study yung ginagawa nila, nagiging na rin, maalam na rin sila sa mga computer specs and programming. So, nagiging natural na lang din sa kanila yung parang nagiging computer geeks na rin. I know. Naalala ko tuloy si DA ulit. Kasi nung time na, yun nga, na meron kaming work together, siya yung parang nagsiset up nung hardware. At, yun, so I think siya yung naging super maalam dun sa hardware. Yung programming po pala, kasi ngayon, ano pa yung take nyo sa advancements ngayon, lalo na may AI na nag-a-assist sa'yo sa programming? Ginagamit nyo rin po ba yan? So, oo. So ngayon, di ba, wala na ako sa research, wala na ako sa academe. Pero dahil nag-work pa rin ako with data, useful naman din yung AI tools. So, ano bang example? ChatGPT, no? Or Cursor AI. Sa company namin, since private company, Elsevier, private company, gusto pa rin nilang gumamit ng AI tools, pero syempre, kailangan nila i-protect yung internal data. So, meron kaming sariling version of ChatGPT. Para pwede kaming mag-post na, maglagay ito ng internal data at hindi siya lalabas. Kasi syempre, pag gumamit ka ng open ChatGPT, personally, hindi ko alam kung saan nila yon ginagamit ulit. Pero yun. So, sa internal system namin, meron kaming AI tool. So, pwede kaming maglagay ng data doon tapos sabihin namin, okay, ano yung, like, summarize this or something like that. Or minsan, nakakatulong siya sa akin to help with syntax. Sabihin ko doon sa tool, kailangan kong i-convert yung ganitong columns into ganitong fields. Bibigyan niya ako ng code. So, nakakatulong siya para mapabilis. Basically, alam mo yung Stack Overflow, pag meron kang gustong i-search, paano ba ito gawin? Yun yung naging replacement niya for me. So, yun. So, parang siyang friend. Bigla ko lang siya natanong kasi na-mention mo kanina yung mga normal problems na debugging ng mga codes. Tapos ako ngayon, personally, ginagamit ko din yung AI para mapabilis yung pag-code ko. Tapos pinaprompt ko sa AI, hey, I experienced this error. Please fix it. Ganun. Tapos binibigay niya ng tama. Ganyan din yung use ko. Kasi before nga, sasabihin ko, search ko yun, tapos lalabas yung mga Stack Overflow na forums pag may errors. Pero yun din yung use ko ngayon for AI. Debugging. At what point po did you realize na yung results niya sa study, pwede niyo na siyang i-publish? Yeah, good question. Kasi many cases, including myself, parang feeling mo hindi pa yun sapat, di ba, na i-publish. Parang, pwede pa to idagdag or gusto ko pa itong i-explore para kompleto yung research. So, nakatulong yung PhD supervisor ko. Kasi meron siyang sinasabi sa akin lagi, Irene, done is better than perfect. Parang, hindi mo ma-reach yung point na kompleto na yung research kasi yun yung nature ng science diba? Madami pang aspects na pwedeng i-explore at madami pang new technologies na makakapag-improve ng method, something like hindi mo ma-reach yung point ng perfection. So, done is better than perfect. So, once meron ka ng story na pwedeng ikwento dun sa ginawa mo, yun na yun. Pwede mo na yan i-publish. Same po kayo ng quote din ni Sir BA na done is better than nothing. Well, madami kaming common na yung naging mentors. So as long as buo na yung kwento mo, publish mo na. Tapos yung mga susunod na maiisip mo,
for the next paper na. Or pwedeng other people magko-continue na. So yun. Kasi pag dinilit mo na i-perfect yung paper, kumpletuhin lahat yan, hindi ka matatapos. Kasi parang may isang guest nga kami, sabi niya, a good paper is a published paper. So parang kailangan aabot ka dapat dun sa point na pag na-reach mo na yung objectives mo, i-publish mo na. Huwag mo nang sundan ng follow up kasi hindi ka talaga matatapos. Tama. Ayan. Tama. So, before we let you go po, Ma'am Irene, ano po ang ma-advise nyo sa mga aspiring researchers in addition nga dun sa kakadiscuss lang natin? Oo. Ano nga ba? Siguro wag kayong mahiya to ask questions and reach out to people. So, pag meron kayong nabasa na paper na gusto niyo pa ng more information about it, don't be shy to reach out to the authors ng paper na yon. In most cases, they'll be happy to respond. Kasi if someone's interested dun sa ginawa ko, they'll be happy to talk about it. Diba? So, don't be afraid or don't be shy to ask questions, to reach out, and you'll never know kung sino yung ma-encounter nyo na posibleng future supervisor, future collaborator, kung nag-research na kayo. And it opens up opportunities, opens up new networks. And even if walang collaboration na mangyayari, at least you learn something, you reach out to people, and then they also are happy about it. If they don't respond, then that's also fine. Then then ask other people. So for me, it's just yung advice ko talaga ay just reach out. Lalo na pag may audience tayo dito na naghahanap ng mga grad school opportunities, very important na mag-cold emails lang kayo sa mga professors. Kasi ako personally, ginawa ko din yun dati. Nag-email lang ako sa kung sino-sino. Tapos may sumagot. Well, pero hindi ako natuloy dun sa university niya kasi hindi pasok yung requirements ko. Mababa kasi yung grades ko nung undergrad. So, ayun. Dito ako natanggap sa Japan. Yeah. Pero okay lang din naman. At least meron kang nakausap na bagong person. Na posibleng makatulong sa'yo paano, like if you don't, let's say, find answers with that person, maybe they can lead you to other people. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Ma'am Irene, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Salamat din at salamat sa inyong lahat. Ayan. So see you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. At kung nag-enjoy kayo sa episode na to, please don't forget to like and subscribe. At also, share nyo na rin sa mga kakilala nyo.